Good morning po. Um, share ko po sa inyo yung um, ano ba yung totoong identity natin. Yan. Pagkatao o pagkakilanlan. Yun, ganon. At syempre, ito yung gagamitin ko yung Bible, Holy Bible, King James Version. No? Yan, pindutin natin. So yun, punta tayo sa Romans chapter 5 po, verse 12. So, yan. Basahin po natin Romans chapter 5 verse 12. Sabi po dyan, wherefore, as by one man sin enter into the world, and death by sin, and so death pass upon all men, for that all have sinned. So, makikita nyo po dito, mga viewers, no? Dahil sa isang tao lang, pumasok ang kasalanan, no? Sino po ba yun? Sila Adam at Eve po yun, yung isang tao na yun na iisa. Nagkasala sa Diyos, no? Kinain yung pinagbabawa ng prutas. So ngayon, dun pumasok po yung kasalanan. Dahil sa isang tao na yun, si Adam, no? Ngayon, sabi dito sa Bible, pumasok sa mundo yung kasalanan. And ngayon, napasa yung ngayon, sabi dito, and death by sin. Ngayon, yung kamatayan, and death by sin. Yung kamatayan dumating sa atin dahil sa kasalanan, no? Yung kamatayan dumating dahil sa kasalanan. And so, death pass all upon men. So, ang kamatayan napasa sa lahat ng tao. Salin-salin, no? At yung kasalanan din napasa sa lahat ng tao sa salin-salin. And sabi dito, for that all have sinned. So, ang lahat ng tao ay nagkasala, sinners. So lahat tayo ay galing kay Adam, no? Naminaan ng kasalanan. Napasa. Yung sin. Baga po, born this way na makasalanan. Sinner. Because of Adam, no? Na nagkasala. Yun yung identity natin. So, kaya mapapansin nyo, tayo ay imperfect people. Hindi natin kaya mag-produce ng mabuti, good, kasi nga born this way tayo makasalanan. Tsaka hindi din natin kayang kumawala dyan kasi yan yung ating nature, born na makasalanan, sinners, no? So nakakalungkot yan, imperfect tayo, wala sa ating good, wala matuwid, lahat ay nagkasala sa Diyos, hindi nakaabot, no? For all have sinned and fall short of the glory of God, no? So lahat. So yan po yung identity natin. Yan ang galing. Kaya dapat po natin makita na hindi natin po talaga kayang iligtas ang ating sarili. Kasi sinilang tayong ganun, born this way na makasalanan, sinners. So wala tayong kakayang para iligtas ang ating sarili kahit anong effort, good works pa natin po, no? Nothing. Wala po. Hindi natin kaya. Kasi tignan nyo, basahin ulit po natin ng isang beses po. Romans 5:12 po. Wherefore, as by one man sin enter into the world, and death by sin, and so death passed all upon men, all that all have sinned. Kaya yan po ang realidad, no? Sinilang tayong born this way na makasalanan, kaya yung bungay lalabas natin puro kasalanan, no? Yung action natin, yan ang dahilan. Di ba po? So, yun yung identity natin kay Adam, no? Kaya mapapansin nyo, lahat ng tao, bata man matanda, no? Yan yung lumalabas yung kasalanan, no? Kasi ganyan tayo sinilang. Napasa sa ninuno galing kay Adam, no? Napasa sa lahat ng tao. So, may pansin nyo, puro kasalanan, ganyan. Hindi natin kayang kumawala dyan sa identity na yan po, no? So, wala tayong kaya para makawala dyan, no?
So ngayon, nalaman po natin yung kalagayan natin sa Diyos na kasalanan, born this way, no? Wicked, masama, nothing, madumi sa harapan ng Diyos. Ano? At hindi natin yung kayang baguhin. Ano? Yun yung reality, truth. So ngayon, Siyempre kailangan natin meron sa atin magligtas dyan na Savior kasi hindi natin kaya. Ito po yun. Sino po yun? Ito ang sabi ng Bible po. Hebrews 10:14. So yan, Hebrews 10:14 po sabi dyan, for by one offering He had perfected forever them that are sanctified. So, mga viewers, sino ba yung tinutukoy dyan na one offering? Walang iba po, si Jesus Christ po yun, yung one offering na yun. Na namatay para sa atin na makasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. No? Nag-shed yung dugo niya doon para sa atin, no? Na binayaran niya yung ating kasalanan doon. Ang dugo buhay niya. Ano? At namatay siya doon, nilibing at muling nabuhay sikat ng araw. To pay our sins fully, no? Yun yung finish work gawa ni Jesus. He pay our sins, our penalty natin, no? Siya yung tumanggap, no? Yung parusa. So yun, siya yung nagbayad. Si Jesus, yung one offering na yun. Para sa ating kaligtasan. Siya po yun, no? Nagbayad. So ngayon, sabi diyan, He had perfected forever them that are sanctified. So ngayon, kung ikay magpapasya, desisyon mo, no, na tanggapin, i-accept yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, no? Anong sabi ng Bible kung tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior kat mo ng buong puso mo, tinanggap mo si Jesus Christ na namatay para sa iyo na makasalanan, tinanggap mo na yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang magligtas sa iyo ng dugo niya, tinanggap mo yun ng buong puso, nagbilib ka doon. Ito pangako ng Diyos sa Bible. He had perfected forever. Perfect ka na because of Jesus' finished work. Kung tatanggapin mo yun. At them that are sanctified, malinis na, wala nang kasalanan. Dahil sa finished work ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya ka naligtas, perfect at walang kasalanan, malinis. Dahil sa finished work gawa ni Jesus. No? So yun yung promise niya sa mga tumanggap sa kanya na Savior, no? Kay Jesus na Lord and Savior niya. Yung tumanggap kay Jesus sa gospel niya, yung death, burial, and resurrection niya na magligtas sa atin alone, yung finished work gawa niya. Kung tinanggap mo yun ng buong puso, yan yung promise ni God sa'yo. No? Perfect na, forever, sanctified na, malinis, walang kasalanan, ligtas na forever. Ano, yun yung pangako ni God, no? Sa atin. Tinanggap mo yan, yan yung natanggap mo sa Kanya. So, by the way, sa lahat na makapanood ito, let's pray po sa Panginoon, no? So, let's pray at kayo po yung desisyon nyo na sumabay sa panalangin po, no? Let's pray. Lord God, Jesus, inaamin ko po, ina-accept ko po na ako'y born this way po na kasalanan. Hindi ko po kayang ligtas ang sarili ko dito sa ganitong wickedness, kasalanan nating po kung marumi sa harapan nyo. Ina-accept ko po ng buong puso. Hindi ko to kayang baguhin at iligtas ang aking sarili dito. At hindi ko kayang kumawala po dito sa ganitong kasalanan sapagkat ako ay born this way na wicked po. Nothing, mess, imperfect na tao na hindi kaya iligtas sarili niya at magbunga ng perfect, mabuti. Hindi ko po kaya. Inaamin ko po. At ngayon po, Lord Jesus, buong puso ko pong tinatanggap na namatay kayo para sa akin na makasalanan Diyos sa krus ng Kalbaryo. Yung death, burial, resurrection nyo. Tinatanggap ko ng buong puso ko, Lord Jesus, magligtas sa akin alone. Yung finished work gawa nyo. Tinatanggap ko ng buong puso ko, Lord Jesus. Nilugasan niyo ako ng dugo niyo sa lahat ng kasalanan ko, past, future, and present. Tinatanggap ko yun ng buong puso ko, Lord Jesus.
yung pag-shed ng blood nyo na magligtas sa akin alone. At tinatanggap ko kayo ng buong puso ko, Lord Jesus, bilang Lord and Savior God ko ng buong puso ko. Salamat po. Amen. So, yun. Mga viewers, pangawakan nyo itong promise ni God na to na Bible verse, Hebrews 10:14 po. Kung tinanggap nyo yung isang offering na yun isang beses ng Panginoon Jesus, ito ang pangako ni God sa inyo, perfect na forever at malinis na, wala ng kasalanan. At pinatawad na ng Diyos sa lahat ng kasalanan, and saved na, malinis. At yung identity natin bago ay si Jesus Christ na. Yan. Yun yung new identity natin. Na second Adam. Si Jesus yun. Yung new identity natin na perfect na tayo because of Jesus. Hindi sa ating sariling effort gawa. No. Kaya tayo naging perfect because of Jesus. Malinis at wala na kasalanan because of Jesus. Kaya tayo perfect, malinis. At naligtas. So yun. Kaya masasabi ko po sa inyo, yun yung promise na God sa inyo. At hindi na tayo sinners, saints na, perfect na, righteous na because of Jesus. So yun. At salamat. Marami din lang nagtatapos po yun. God bless you.